Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang Friday po sa inyong lahat. Masayang Friday, Nason. Masayang Friday, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibayong dagat na namimiss na ang Pilipinas. Okay lang po kami dito, mataas ang gasolina at diesel. Buti pa kayo dyan. Welcome po sa Saganang Mamamayan. At siyempre po pagka Friday, ang ating Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Masayang Friday po ng hapon sa ating lahat, mga kababayang nagtityaga po na subaybayan ang Saganang Mamamayan. Ayan. Kamusta naman kayo, Sen? Okay naman tayo, Nelson, Jen. Ano? Kasi marami yung nagme-message sa atin, kamusta na si Sen? Biglang umalis, may nitatang ulo, parang hiniblad yata kahapon. Parang ganun. Concern silang lahat sa inyo, Sen eh. Alin doon? Bigla daw kayo umalis. Hearing kahapon po doon sa Senado yung Protect Committee. Hindi ganoon. Oo. Nagpaalam ako sa ating chairman, si Senator Win. Opo. Alam niya na pag matatapos ko yung aking huling pagtatanong sa hapon na yon, ay aalis ka agad ako dahil alam mo na, Webes kasi. Ay, oo nga Diba? pala. May mahalaga kayong gampanin. Hindi naman po pwedeng hindi ako makadalo ng pagtitipon. Opo. Alam mo, manggagaling ako ng Senado, siyempre sa traffic. Malayo-layo nga pa Malayo-layo naman yun. Oho. Yun ang napagkamalan ba ako nag-walkout? Kasi naman may nag-comment, off mic, medyo mahina ng konti. Sabi kasi ng kumare ninyo, wag ka umalis, may mga frustrations ka pa eh. Baka hindi masagot yung mga huwag ka mag-walk out, parang ganun po nangyari. Kaya akala tuloy nila na nagalit kayo at umalis na lamang basta doon sa hearing. Nakita naman ninyo, hindi ako nagagalit. Medyo nadismaya lang ako ng konti. Dahil sa napansin naman ninyo, ayaw naman, hindi naman nila talaga kayang sagutin. Napakasimple naman ng mga tinatanong. Ayun. At yun ang mga aking colleague, si Senator Ligarda, nasa tabi ko naman, alam naman niyang hindi rin makasagot. Bakit sasabihin pa niyang, huwag kang umalis? Kasi hindi naman niya alam na nagpaalam ako kay Chairman Win. Nagpaalam na ako. Ayun. So understandable pala. Ako nga, umalis na ako kahapon sa programa. Nag-walk out ka din. Nag-walk out din ako. Kasi 5:30 ng hapon kahapon, Sen. Umalis din ako. Alam nyo naman ang disiplina natin. Opo. Kahit ano pa ang ginagawa natin, sa ayaw nila at gusto, tatapusin natin yon. Opo. Kinakailangan mabigyan natin ng daan yung pagtitipon. Yan. Yan. Okay po. Kailangan maagang dumating. Ayun po. Malinaw na po yan. Baka mamaya, itanong mo pa, Nelson, saan ako dumalo ng pagtitipon? Ay, nga sana ang itatanong ko, at nakakuha ba kayo ng katibay? Yan ay sasagutin ko ng secret. Ayan. Pero hindi yata naging secret sa mga taong nakita kayo. Basta kung saan man siya nakadali, alam na po nila kung saan kayo. Okay? Nga. Ayun po. So, Tatanungin ko pa sana kung ano po ba yung leksyon kahapon? understandable na po yan. Nagkaunawaan tayo doon sa mga kabarangay natin. Ano ha? Pero teka lang, Sen, simulan natin sa simula. Kasi ang dalawang kongreso ay nagkasundo, magpasa ng batas, at mukhang ang ating pamahalaan ngayon, gaya ng announcement ng Pangulong Bongbong Nelson, ang bansa po ngayon ay nasa State of National Energy Emergency. Yun. Ayun. Mahalaga daw po yung salitang energy. Nandun daw po ang bigat ng salita. National Energy Emergency. Dahil kung wala yung salitang energy, baka sabihin State of National Emergency. Pambuong lahat na yun, pangkalahatan. Tama. Pero ang sabi ng Presidente, hindi, energy lang ang emergency natin ngayon. Ayan. At kaya, naggawa naman po kayo ng Protect Committee. Well, sa kabatiran nga po ng ating mga taga-panood, Sen, sa kaliliwanag ng higit na nakararami, ano ho bang pagkakaunawa ninyo? Una, doon sa National Energy Emergency. Alam mo, Jen, sa dalawa kasi ang pinagkukunan natin ng basihan. Opo. Kung pag-uusapan ay national emergency, ano?
yung Article 12, Section 17 ng ating saligang batas. Buti pa, basahin na lang natin. Ay, sige po, para wag tayong maligaw po. Yan na. Dito sa Article 12, Section 17 ng ating saligang batas. Bagamat ito'y sinabi ko na rin dun sa committee, Jen. Opo. Ang sinasabi rito, the state, yung Estado, has the power to temporarily take over the operations of privately owned public utilities or businesses affected with public interest in times of national emergency when the public interest requires. Oho. So, anong susunod na itatanong nyo? Meron ba tayong national emergency? Yun na nga po. Meron ho ba? Nasa estado na ho ba tayo niyan? Sa kanilang sa pagtaya nila, kaya nga nagkaroon ng Protect Committee, di ba? Opo, opo. Ngayon, may binabanggit ka kanina, ang sinabi National Energy. Energy. Yes po. Emergency. Kasi meron na namang isang article Article 6. Section 23. Sinasabi na naman, in times of national emergency. Okay. Okay, opo. Bakit kasi iwasan natin yung salitang yun Bakit? Kapag ka ba energy ang emergency, hindi pang national, ibig mo sabihin meron tayong isla sa ating kapuluan na hindi gumagamit ng energy? Oho. Nandun naman sa yung national Opo. Siningitan lang ng energy. Oho. Nandun din So, naman national yun. Para emergency pa rin. specific daw po na ang Pang-energy emergency lang. natin ay pang-energy lang. National emergency pa rin. Ayun, tama naman. Okay. Kasi kapag ka sinabi mo, national energy Emergency. ang daming tinatamaan na sektor dyan di ba? Oo nga, oo nga. Diyan, kapag ka ang pinag-uusapan, na unang-una na dyan, transportation, di ba? Sa transportation na yan, involved na yung pagta-transport ng kalakal, magmula sa mga iba't ibang industries natin, agriculture, fishing, lahat na yan, ano? Paano kang hindi gagamit ng gasolina? O ng crudo, ng diesel? Opo. So, mga fisher folk, pupunta sa laut, meron silang gagamitin na gasolina. Opo. Pag-transport ng kanilang huli, gagamit din sila ng transport. Yes po. Yung mga kalakal, paano yung supply chain, pati yung mga farmers, gagamit din yan sa pagsasaka nila. Mechanized na rin yung iba, di ba? Pagka dadalhin sa palengke, sa tindahan, gagamit ka ng public transport, ganun din. Crudo Yung sa papasok sa gasolina. eskwela. So, Department of Education, problema rin. Yung mga teachers, pupunta sa eskwela, yung mga estudyante, ihahatid, lahat. Pati paglulutusin. Yung nagtitinda sa palengke, lahat. Karinderya. Paano mo i-isolate ang iba't ibang sectors na affected ng transportation sapagkat wala kang gasolina o wala kang diesel? Hindi mo pwedeng sasabihin national energy emergency. Ang sinasabi ng batas, national emergency. Okay. Ito naman ang talagang talagang Estado. lumilitaw na. Ito na yung estado. Kung talagang unang-una wala na tayong maangkat na petrolyo. Kung totoo. At kung ganun nakataas talaga sa sinasabi nilang pandaigdigang merkado. Palagi niyong nasasabi yun Palagi Totoo niyong po. naririnig Oho. Ang presyo at ang bentahan sa pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo. Yan po lagi. Tanong mo nga kay Nelson kung ano pagkakaintindihan sa pandaigdigang merkado ng petrolyo. Kasi may avatar yan. World market. Pwede ba, pwede ba Nelson, ikaw munang magpaliwanag? Halimbawa, apa. Sapagkat mula sa'yo ay makikita nila ang payak, simple, at walang kakulay-kulay na pagpapaliwanag diretso sa pagkakaintindi ng ating mga mamamayan. Sige nga. Ano pong yung ipapaliwanag yung Ano ba Ano ba yung kapag sinasabi yung pandaigdigang presyo sa merkado? Ayan. ng produktong petrolyo? Kasi palaging ganyan price world market, ano? Kaya nga. Oo. Diktaan yan ng world market. Oo. Kasi ang kadalasan dyan, depende sa supply and demand Yan pa rin ang naglalaro, supply and demand. So,
kung ano ang presyo dito sa world market, di ipapasa yan, ibibili niya ng mga iba't ibang kumpanya Oo. sa iba't ibang mga bansa. Dadalhin yan sa mga bansa-bansa nila. So dapat, ito ang magiging basihan ng pagpepresyo nila dun sa... Kaya pala sabi dikta. Oo, Dikta dikta. ng world market. Oh. Hindi, ang inihintay sa iyo ng ating mga kababayan, Aha. yung simple, payak na pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin pagka pandaigdigang presyo sa merkado ng langis? Ayan. Dapat isang presyo lang, yung pang world market na price. Oo. Hindi Hindi nga, paano nga, kasi hindi nila nga maintindihan yan eh. Kamukha nang nangyari sa atin. Sa ngayon, oho. Bago nagkagyera ang Middle East, bago nagpasimulang girahin ng Amerika, ng Israel, ang Iran, Opo. 55 pesos lang yung yung diesel. Mura lang, opo. Yun namang gasolina, 50 pesos. Yan. Oo. Ngayon, gusto nilang maintindihan mula sa pagpapaliwanag mo. Wag na sa akin. Para sa ganon, madali nilang maintindihan. Aha. Paano nangyari from 55 naging 110 after 2 weeks? Sumirit na napakataas. Oo, dahil nga pinag-uusapan pandaigdigang Oo. halaga ng sa merkado. Ayan, yun ang ipaliwanag mo. Ang taas daw ay parang rocket ng Israel. Oo, rocket. Parang rocket ng Iraq. At pagka ng bababa Iran. naman, parang pakpak ng agila. Gaganon-ganon. Parang may Ang bagal. parang may narinig kang nagsabi. Kahapon. Huwag mo nang gagamitin yun kasi nga ang hinihintay nila yung maliwanag, simpleng pagbibigay kahulugan para maintindihan. Para mas madaling maintindihan natin, parang ikaw, meron kang paninda dyan, halimbawa, di ba? Sige. Aangkat ka sa akin. Oo. Sige, Siyempre, kung magkano ang inangkat mo sa akin, kayong dalawang mag-usap para magkaintindihan. dadagdagan mo lang yan ang tubo. Oo. Pero dapat hindi ka, kung magkano ko ipinasa sa'yo, huwag mo namang tataasan ng sobra-sobra. Aha. Di ba? Kung paano ko ipinasa sa'yo, dadagdagan mo lang ng sapat lang sa operation mo at meron kang profit. Kasi ang world market daw, sabi nila Sen at Nelson, nandiyo sa gitnang silangan eh. Nasa gitnang silangan. Nagkaroon ng gulo sa gitnang silangan dahil nga sa gera doon sa Iran. Hindi ngayon makadaan ang mga sasakyan sa Strait of Hormuz. Yung mga bumibili. Law of supply and demand. Nabawasan ng supply. Konti ang supply, Mataas ang kaya demand. mataas ang demand. So sisipa yung presyo. Ang tendency, Aangat tataas yan. talaga ang presyo. Yun ang dikta ng world market, Sen. Oo. Mahirap ang supply makakuha. Apakadami ng gustong bumili. So sumipa ng todo yung presyo. Kaya ang sabi nga, dikta ng world market kasi nga doon galing sa gitnang silangan ang produktong petrolyo, Sen. Hindi, kayong dalawa nag-usap. Paano mo naging pangmundong usapin na yan kayong dalawa? Pero yun po ang senaryo. Yun daw ang senaryo ngayon. Hindi, kasi Di ba? ang ginagamit nila, meron kasing, alam mo, merong isang pandaigdigang parang trading company yan Ayan. eh. Na sinusukat niya lahat yung mga nahahagip niyang mga impormasyon tungkol sa galaw ng presyo ng langis sa buong daigdig. Okay. Ayan, o. Kaya kung meron siyang tinatawag na Argus data. Ayan, yan. Parang WSM sa Pilipinas Parang yan. index yan. Kung baga sa kuryente, parang WSM. WSM, opo. Para sa Trading. spot market, wholesale. Yan. Opo. Ngayon, kung sa Singapore yun, halimbawa, mean of plots Singapore, sabi niya. Kung kukunin niya sa Dubai plots, sabi gano'n, ano? So ito, kinoconsolidate ng isang pandaigdigang organisasyon. Siya yung nagbibigay ng indicator, di umano, Opo. na ito yung presyuhan ngayon ng langis per barrel, halimbawa, ganyan. Ano, translate nila sa liter. Ngayon, ito yung ginagamit nila. Yes po. Ang atin namang itinatanong kasi kahapon, tama po yun. Ang pinag-uusapan, hindi nyo pwedeng hindi i-connect yung inventaryo po ninyo. Dahil nga alam naman natin, hindi naman tayo
malaking bansa, kaya yung inventaryo natin, hindi kagaya ng Japan. Alam mo kasi ang Japan, Nelson, Opo. yung reserve nila ng kanilang oil, aabot ng 254 days. Wow, Ganun? Halos isang taon? Isang taon. Oh. Halos isang taon. Reserva lang po nila yon? Meron silang reserve na ganun. Tindi, no? Oh. Tayo, kamukha nung unang hearing namin, 45 days. Martes yun yung Yes po. Oh. Sabi ng Pangulo yan. Pagkatapos, sa diesel, Oho. sa gasoline naman, 53. Opo. 53 days. Sa mga tweed, meron pa tayong stock. May buffer pa tayo. Opo. Oho. Ngayon, ang hinahanap ko, from 55, paano lumundag ng 110 kaagad? 2 weeks pa lang. Ayun nga. Kasi nga, yun daw ang dikta ng world market, Sen. Bakit mo gagamitin yun? Ang pinag-uusapan natin, yung buffer stock mo. Ba't kaagad mo in-apply yun? Mukhang yun ang business model Yun yan. daw ang business model. At saka yun ang kanilang practice. Oh. Oh. Sabi ko nga, kung ang pinag-uusapan, walang-wala na talaga siguro, wala tayong stock. Opo. Ngayon, pwede mong gamitin yung indicator na yun dahil wala na tayong stock. Pero meron pa nga tayong stock eh. Bakit meron ka pang stock, ginamit mo na yun? Yung tinatanong ko. Buti sana kung piso lang. Ano? Di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, masyadong malaki. Malaki. Yung diferensya mula sa 55 hanggang sumabot na average ng 126. So sabi ko sa kanila, 125, 55, 70 pesos po kako ang difference. Yun naman daw kasi ang panganib nun, Sen. Kasi kung bumaba naman daw po ang presyo ng langis sa world market, alam ba, bumili naman ako ganyan, ano? Binili ko ng mahal. Within the week ay bumagsak naman ang presyo at nagmura naman. Alam mo, nag-53 ulit. Nag-53 ulit. Ibababa ba nila? Dapat ibaba nila kasi ng kanilang model. Dapat ganun nga, Oo, no? kasi ibig sabihin, bumili ako ng mahal, ayun naman ang risk ko, lugi din ako. So parang bawi-bawi lang, Sen. Naniniwala ba kayo? Yun daw ang kanilang model, practice eh. Kailangan nga, yung model na yon mapag-usapan natin. Tama. Di ba? Sa anong punto mag-a-apply yung replacement cost mo? Ito ang tawag nila replacement Replacement cost. Kasi meron ka pang marami pa stocks, inventaryo. Sapat pa naman yun kasi sabi ko nga sa'yo, 45 days, 53 days. Ibig sabihin, isang buwan pa yon. Yes po. 2 buwan pa nga lang ang nakalipas, sabi ko. Meron pa tayong may 50 nga, 52, 60 days. 2 weeks. 2 weeks pa lang po yung So nakalipas. kailangan natin kwentahin ano yung punto na kung saan magsisimula yung replacement cost Trigger. sapagkat katapusan na ng inventory cost. Di ba? So ang pinag-uusapan natin dito reciprocal Ano? The end of the inventory price, the old price na ginamit mo sa inventaryo And the start nung ano. and the start Opo. of the replacement cost. Yun. Ito yung So maghanap tayo ng reciprocal dito. Hindi yung nabalitaan mo lang, nag-gira lang, meron ka pang stock, kinuha mo na kagad yung replacement cost. Kaya ang sabi ko, parang hindi naman makatwiran. Kaya nga, nagkaroon sila ngayon ng pinag-uusapan na problema hanggang sa gumawa nga tayo ng isang National Energy Emergency na executive order. Bakit hindi na lang ginamit yung executive order na ganun din ang kaparaanan kung paano ma-address ang problema ng inaharap natin? Kung meron talagang problema. Alam mo ba na meron tayong isang executive order? Meron ho bang, sabihin nakatalatag ng executive order na in case na meron Panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naalala mo yung Ondoy, magkakasunod na tatlong yun na tatlong malakas na bagyo ata yun, Sen. Magkakasunod yun. Yun ang ginamit natin. Yung Executive Order 839. Okay, opo. Yun. Pero yun ho ay national emergency yun. Ang nakalagay ho doon, wala nakalagay na energy emergency gaya ngayon. Kasi nga bagyo yun Opo. Basta pinag-uusapan, national emergency. Kung ano mang klaseng emergency po yun. Pero dahil nga ganun ang nangyari,
pati oil companies dinirektang sinabihan na huwag ninyong itataas ang presyo. Yes, opo. Price freeze. Oho. Oo. Ilang ano yon, ilang Ondoy, Pepeng at saka Ramil. Magkakasunod yun. Okay. Oho. Ngayon, ginamit yung Executive Order 839. 2009 ito, Jen, ha? Opo. Although dito naman kasi, ang talagang tinamaan ay Luzon lang, di ba? Opo. Pero, dahil targeted, sinabihan ng mga oil companies na wag ninyong nagkaroon ng freeze sa presyo. Opo. Ng price freeze nga po. Oh. Oo. In-apply sa oil industry players. Okay. O bakit hindi pwedeng gamitin yun? Ngayon, saktong-sakto na energy talaga dahil nga, ayun, ginagamit nilang sangkalan ngayon, yung Strait of Hormuz. Para bang lahat nanggagaling doon. Sinasabi ko nga, ayan ka ako yung naghambalang ka ako yung mga tangke ng dalawang malalaking refinery. Hanggang ngayon ka ako, hindi nyo sinusuri. 2 araw na tayong nagtatalo rito, hindi pa ba nyo ako nakita kung totoo yan o hindi? Basta yun daw po ang sabi ng petroleum companies Tinanggap na nilang na yun ang buong katotohanan. Kayong magpaliwanag ngayon. Sino bang nagpapaliwanag para sa mga oil companies? Nakahalata ba ninyo? Yun po taga-DOE. Matagal na pong practice yan Ang spokesperson niya ng mga petroleum company, di ba linggo-linggo ang nagsasalita ay taga-DOE kung magkano ang dapat na itaas saka magkano dapat ibaba. Oo nga. Ano bang sinasabi ng batas natin kasi nga sabi nila, wala naman po tayong magagawa kundi mag-monitor lang tayo. Opo, kasi deregulated na po yan Under Republic Act, sabi niya, ano ba yung Republic Act natin? 8479. Ang tanging magagawa po namin, sabi niya, under Section 14, monitoring lang, sabi niya. Opo. Yung buong Section 14. Nakalimutan niya yung kahuli-huliang talata ng Section 14, paragraph E. So nandun din pala sa paragraph E. Nandun, kasi sabi niya, yung pinakahuli kasi ang paragraph, ang Section 14 kasi, A up to E. Okay. Di ba? So ibig sabihin, kung A up to E, 5 paragraphs yun. Yes po. Yung pinakahuling paragraph, sabi niya, in times of national emergency, sabi niya. Sa panahon talaga, mayroong national emergency. When the public interest so requires. Ito yung sinasabi ng Constitution Nireplicate lang Nireplicate lang. Binanggit ko na kanina sa inyo Yes po. In times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may. Opo. Hindi naman mandatory pero maaari niyang gawin. May during the emergency and under reasonable terms prescribed by it temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Maliwanag na kahit na deregulated ang ating oil industry, in times of national emergency, pinag-uusapan national emergency. Sa kapakanan ng taong bayan. When public interest so requires. Kayo nang nagsasabi, meron na tayong emergency. Deklarado na nga po Deklarado na nga. Ginamit nga lang National Energy Emergency. Pero kahit paano mo baligtarin yun, emergency talaga. Kung totoo nga na wala na tayong mabili, kung pag-uusapan ay murang presyo ng produktong petrolyo. So pwede i-take over, Sen, ang mga nakalagay po? Ito nga yung nakasulat Ngayon, hindi ko naman ina-advocate ito. Sinasabi ko lang, gamitin mo yung monitoring mo. Sabi ko, hindi mo ba titingnan? Sige, gamitin na, Madam Secretary, sabi halimbawa ng oil company A. Pumunta yung oil company A, B, C, D, E, F, G. Lahat na. Pwede na po ba namin, gagamitin po namin yung replacement cost? Ito po yung dikta ng pandaigdigang merkado ng mga langis. Yes po. Kung tawagin nila yan, Argus Benchmark at saka yung MAPS. Yes po. Ito yung Minoplatz Singapore, Minoplatz Dubai, Brent, ganyan, mga ganyan.
O sige, kanya, teka muna. Tingnan ko nga yung ICPO ninyo. Oho. Kasi yung ICPO, ito yung kanilang... Pinakalibro ata yung Nelson. Hindi, ito yung pagka-bibili ka, i-require ka ng ICPO nung ng supplier. Yes po, oo. Makikita mo doon kung magkano yung... Kung magkano mo nabili. Ma'am, huwag mo naman titignan ito. Ba't mo, ikaw naman, kung talaga namang diyan ka bibili, ba't naman hindi kita papayagang itaas mo sa, ayon doon sa pandaigdigang ano na yun? O merkado. Pandaigdigang dikta ng merkado. Ang sinasabi ko, bakit? Dito ba kahit ba pinapayagan nga kita eh. Hindi nga kita sinasansa, hindi nga kita pinipigilan bibili. Pero ipakita mo nga sa akin kung yan ang binili mo. Patunayan mo naman talaga, parang gano'n. Patunayan mo naman. Kung wala ka na, madam, wala pa po ako niyan. Paano mo itataas? Yun ang tinatanong ko. O kasagot-sagot niya hindi pa po namin ginagawa yan. Ano ka kung ginagawa nyo? At saka wala ho atang plano gawin yon. Kasi naalala ko, Sen, dati sinabpina pa ng korte yan sa mga pagdinig para malaman po ang libro ng mga petroleum company. Talagang nanindigan sila, hindi pwede. Ayan Pero- yata yung kaso na iba-bundled. Mga ganun ata yan eh. Ano? Tama. Yung aataduhin kung paano nabuo yung isang presyo ng produktong petrolyo. Unbundle. Ang ibig lang sabihin yun, ididetalye. Yes po. Pero bago bumigat ang ating pinag-uusapan, kasi alam mo naman, tuwing Biyernes, palagi nating sinasabi, Light lang tayo. ma-inspire na lang natin ang ating mga kababayan. Totoo po. Kung ano Weekend man tayo. yung kanilang mga pagsubok na dinadaanan, mabigyan man lang natin sila ng kahit konting... Mapangitiman lang natin. Oo, malaking yun bagay naman. na yun. At isang bagay na magagawa natin, batiin natin yung mga nakikinig sa Ay, atin. talaga naman. Ang Kasi problema- alas 5 na di ba? Opo. Ang problema Pwede dyan, bang paunahin nyo ako na makabati naman ako? Sen, sa lahat ng oras, kung sa Senado binibigyan kayo ng 10 minuto dito, buong oras, bibigay po namin Sen. Kung sino man po yung gusto ninyo batiin. Kasi may mga kamag-anak ako sa San Jose. San Jose, Bulacan, San Jose, Nueva Ecija. Hindi, San Jose, Silicon Valley sa California. Ay, San Jose, California pala yan. Alam niyo ba yung Silicon Valley sa California? Yes. Andyan si Nelson palagi Andyan ang makabarkada ko palagi dyan. nakakapunta ron Opo. si Paring Meta nandyan eh. Si Don Orozco nandyan. Andyan din nakatira. Diyan po nakatira sa San Jose. Di ba malapit yan sa kung kayo ay sanay sa sa Napa Valley. Yan, opo. malapit po yan Magkakalapit naman yan di ba? Nandyan po yung Apple, yung mga Google. Yan. Facebook. Malapit yan sa may ron, may lugar ng pagtitipo. Nakalimutan ko na yun. Ganun po ha. Daly City. Yan. Medyo malapit ka yan. Mga kamag-anak ko to na gusto kong batiin pa noon Okay. Sa dami ng utang ko na sa kanila. Kaya Panahon na para magbayad tayo sa... may panahon naman makapagbayad tayo ng... Kasi kapag binati mo sila, lalo na kung malala yung lugar na gano'n, napakalaking bagay Lubos na sa kanila. kasiyahan po yung Sen. Opo. Pwede bang magsimula? Sige Yes po. So, binabati ko ang aking mga kamag-anak Yan. diyan sa San Jose, Silicon Valley sa California. Si Journey Lee Busada. Ulitin ko Opo. para narinig ng buong Amerika. Journey Libusada, ang kanyang asawang si Rowena Santiago Libusada, at ang kanilang dalawang anak na si Gwen at si Aidan. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tama-tama, nakaschedule pumunta si Nelson dyan. May mapupuntahan. May mapupunta na si Kuya Nelson. Ano ha? Ayos. Daily City po yan. Daily City. Dumalo sa pagtitiis. San Jose. San Jose. Okay. Sinabi ko lang malapit sa Daly City. Opo. Kung kayo nakakadalo ng pagtitipon doon. Yan. At kung gusto mo namang makapitas ka ng ilang tiklis ng Mansanas. mansanas at saka yung mga ubas dyan sa Napa Valley. Yung mga ganyan. Ano? Marami po pala dyan. Oo. Ayan. Balita mo na lang ako Nelson pag nandun ka. Wala akong schedule dyan. Hanapin ko yung pangalan. Ay pinakamabuti, maglakbay muna tayo ha. Kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA.
The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan o, pure gold yan, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At meron pa rin pong Pure Gold mobile app. Doon sa mga ayaw lumabas, ay pwede hong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. At ito pa po ang isa. Sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin ang sariling atin at siguradong may FDA permit. Yun po tandaan nyo ha, siguradong may FDA permit. Nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, Lion sa lakas. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Lamok, tepok. Ayon, at eto pa, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayon. Aha. Pa, may babatiin ba tayo? Abati muna tayo sige. para tayo ay... Sabi nga ni Sen, pampalubag loob sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Happy birthday to Brother Louie Manalansan ng Malabon City, distrito po ng Cabanaba. Ang pagbati mula po sa kanyang maganda at napakabait na asawa na si Del Arceo Manalansan at kanyang mga anak, manugang, mga apo at sa pogi niyang pinsan na si Kasami Jimenez. Ay, Kasami! Kamusta na po kayo? Kayo pala yung nagpapabate, no, ha? Salamat po ng marami. Happy birthday din. Ikaw na tutunod sa... Happy birthday kay ka Luz Henson ng lokal ng Sai Yingpung, Hong Kong. Uy! Bumabate Del Manalansan ng Malabon, Camanaba. At happy birthday din po kay Patrolwoman
Claudine Mataverde ng Nagilian, Isabela. Dami Ayun. nagbe-birthday. At birthday din po ngayon, binabati natin ang kapatid na Catherine Cuartina. Ang may bahay na kapatid na John Cuartina mula sa La Almanza, distrito ng Metro Manila. Ayan. At happy viewing din po kina Camilencio at Mids Salinas at pamilya dyan po sa Binyan, Laguna. Happiest 60th birthday kay Nanay Mayumi Reyes Padernilla. Ayan. Ano yun? Nanay ni Kuya Ryan? Happy watching po sa Kabangon, Galido, at Sumabat family mula daw po sa Binyan City, Laguna. Ayun. At ating binabate, Ay, Jen, pasalamatan na rin natin. Ano? Oo. ang Kasani at Rose Correa ng San Diego, California. At sa anak nila na si Jewel Correa Buenavista na nagpadala kanina, Jen, ng Ay. masarap na pansit, may kasamang biko at ginataang bilo-bilo. Yun, ganun sana. Thank you so much po. Galing pa rin ng US yun, no? Naku. Tagaktak yung pawis ng rider. happy 7th anniversary po naman sa lokal ng Bilbao distrito ng Spain. Yun. Aba, sa pangunguna daw po ng Christopher Tabenan. Yan, mula po yan kay sino nga? De La Rosa? Christopher? Oo, Patrick. Patrick De La Rosa. Yan. Binabati rin namin sina Kuya Henry Galvez, Lance D. At Lance D ng, lokal ng Lingkou, Taiwan, na lagi pong sumusubaybay sa ating programa. At kasama rin binabati sina Kuya Rani Borrero, Hermi De Los Santos, Dennis Serrano, JC Santiago, at Rick Baltasar. Ayan. Ay, salamat po. Ang ka-Joel Mangandi pala nakatutok din po sa atin. Regards daw po sa mga nandiyan sa loob ng tanggapan. Sa inyong mga nariyan po sa programa, Senador Marcoleta at kay Ka Nelson. Ka-Joel, marami pong salamat. Ganon din po ang Ka-Arnel Berceles at ang mga nandyan po sa opisina, sa personnel. Ayan, marami pong salamat, Ka-Arnel. At siyempre po ang Ka-Jerry Mendoza. Ka-Jerry, maya pa agad panapon po. Ayan, At kamusta daw po sa kanyang hinahangaan, Senador Marcoleta. Ayan. Nasaan si Ka Jerry ngayon? Nandiyan lang po, malapit lang. Dito na? Nandito na po sa ngayon. Nung hindi kayo nakapunta sa amin, nandun siya, di ba? Nung huling nakadalo kayo ng pagtitipon sa amin. Hindi, natsyempohan natin siya noon. Yun na nga po. Pero nandiyan pa rin po siya anytime. Kajari, kamusta po kayo? Ito pa, nasa may pahabol pa. Meron pa. Ay, nako. Happy viewing Pag kay sinimulan mo, katapusan na yan. Baka hanggang alas 6 tayo dito. Happy viewing, Drydel and Frenzy Raymundo ng Malabon, Metro Manila. Ayan. So, Iba tuloy na kasi, tayo. iba kasi yung nababati sila eh. Oo Opo, naman, opo. Lalo na kung kayong dalawang nagsibati sa kanila. Oo, eto pa. May Dahil age bracket kasi. May age bracket. narinig ang pagbati natin. Nagpahabol tuloy ng pagbati ang Carey Herrera. Aba! Carey, kumusta na? Long time no see, ha? At kanyang binabati ang pamunuan ng lokal ng Pansinaw, Candaba Extension. Oy, Ang ka Cedric Paltao, Alan De Los Santos, Rod Kiambao, Rosnel, ka Raymond, ka Joey, ang kanilang destinado, ka Eli Valerio. At sa lahat ng mga Diakonesa. Pagbati, ka Ray Herrera. Ayun. Talaga naman, no? Basta mga Diakonesa binabati Ayun na, natin. Diakono hindi Ay, binati. bakit puro Diakonesa ang Opo, binabati? Ayun. Tama-tama, bakasyon. Pwede tayo magbakasyon kay Ay, Karen. oo. Gusto ko makakain ng kanyang panggasos eh. Itala At nyo, saka yung Carey, ha? Oo. Ay, magre-request ako ng pecha, yung Ayan. April 11. Saka yung inihaw na hito doon sa kanila. Ayan. Oo. Friday yun. Friday to Saturday tayo, ha? Yan. Sige. Ayun po. Sen, tuloy na tayo ng ating talakayan. Puntahan natin, dito po sa binabanggit nyo, totoo daw ba talagang may mabibiling mura? Kasi doon sa, ang pinag-uusapan ngayon, mataas na presyo ng produktong petrolyo. Yung galing po sa world market, yung sa Gulpo, sarado yung Strait of Hormuz. Talaga daw pong sirit, talagang kuntodong sirit. May binabanggit daw kayo, may mapagkukunan ng mura eh. Lahat po parang ayaw maniwala sa mga inimbitahan ninyo eh. Sino yung ayaw maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. So, anong masasabi mo, Nelson? First time, Sen. Matagal na ho yung trading na yan. Pero
Pagmatakin niyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may nalaman na meron pa, pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Sen. Ano? Oo. Kasi madali namang sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon, Opo, sa teknolohiya. Opo. ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. Mabilis. Oo. real time. Oo, baka, tama. baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na eh. Totoo po yun. Di ba? Lalo na kung malakas ang internet. At hindi naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Oo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Makalipas. Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Senator Subarjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Oo. Di oo. ba? Para, wala eh. Habang nanonood ako kahapon, tingin ko nga ako kung meron talaga magdi-dispute no sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal ng industriya san eh. Kumbaga na, Baka naman natatakot na kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung Oh, yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Ako, oo. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo, oo. Counsel, what would you say? Nothing. Halimbawa, defense, what would you say? Oo. Fiscal, Opo. No, Your Honor. no objection, Your Honor. Di wala. Wala naman gano'n. Sabi ko, ako ba, nagtago? Hindi, sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Oo. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Oo. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Oo. Ayan po. Translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,500, $15 na lang. Yan. Okay? Oo. Andyan na po yung map Singapore, $1.71. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. Opo. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Nako, oo. O edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses Oo. iyang mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako, oo. Meron bang kumibot, eh? Wala, ang ini-expect ko nga, wala akong kumibo talaga sen eh. O yun Wala nga, yun matapos nga eh. DO, hindi niya alam. Hanggang matapos pala, oh. O, anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo ibabalidate, nagtataka po ako, ba tayo nyong i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi yan po yung presyo eh. Oo. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Oo. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, Opo. hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Ang sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Oo nga naman. Parang hindi muna, parang wag na muna natin pag-usapan ito. Nandun na yung manibela, naglulupasay na, di ba? Opo. O sabi ko, pasensya ka na bro. Sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Napansin nyo ba? Oo, tama Bakit kayo. wala man lang na gustong tingnan yung pinresitang konti? Wala bang interesado na baka sakaling ito'y totoo at sinasabi ko namang, ayan po, Oo. i-validate po ninyo. Kasi kung totoo, magpadala na po kayo ng mga vessels ninyo doon. 10 vessels sa limbawa.
Bawat isa po kasing delivery, minimum of 100,000 metric tons, Oho. either diesel or gasoline. Para hindi na po tayo mamroblema. So wag na muna natin pag-uusapan muna ito. Opo naman. Kaya kung makikita nyo, alumpihit ako, hindi ko alam saan ba ako makikipag-ano sa inyo. Oo nga, Dito ba ako? Ito ay pinipilit ko. Susundan nyo ba yung direksyon na yun? Ano? Na para bagang tatanggapin na natin na talagang mahal? Bago ko sana tanggapin, i-validate nyo to. Pero wala naman wala naman nag-object, hindi naman gustong i-validate. Ba't nga ba parang ayaw, parang pasum-paso sila sa impormasyon na yun, Sen? Ano bang nakita nyo doon? Hindi, pasagutin mo si Nelson, Nelson. Kasi baka ako, tingin mo, bakit parang pasum-paso sila doon sa impormasyon na inilahad na yun ni Sen? Ni Senador Marcoleta? Hindi po talaga namin alam yan, Your Honor. bakit kaya? Yun ang tanong sa'yo. Sa tagal ng industriyang ito at sa tagal ng trading sa Singapore at saka sa Petronas sa Malaysia, hindi alam. Ang totoo niyan, Sen, ito ang Department Hindi niya alam o ayaw niyang alamin. Parang pareho. Parang pareho po eh. Ito nga nakatataka eh. Kasi yung Department of Energy, in-announce po niya ngayon na may dumating sa bansa na 22,578,000 na liter ng diesel shipment. Oh. Pero itong magtataka ka, hindi nila dinidisclose kung saan binili. Iba pa ba yung galing sa Russia? Bago ito. Bago yan. O, Iba ngayon pa lang yung galing ito. sa Russia. Oo. May nabili silang diesel. Pero bakit ganun? Bakit kaya hindi pa pwedeng i-disclose kung saan binili? Kasi kung may nabibili ng palang ganito kadami, Hindi kasi pag dinisclose nila nga, magkakaalaman kung magkano nila nabili. Yung presyo ang kasi Yun pinag-uusapan nga. dito. Doon ang presyo kung magkano eh. So, yun siguro ang dahilan, Jen. Kaya ayaw nilang i-public na tama po, nakakabili nga po kami dyan kasi baka magkaroon ng comparison eh. Gagaya ng binanggit ni Sen na i-compare yung presyo dito at saka dun sa malapit. Kasi, alimbawa, si Jen ang nandun. Opo. Senator Jen, sabi ni Sherwin, walang sumasagot dun sa data mo eh. Bakit po, Mr. Chair, kamo sa kanya? Opo. Mukhang natiklo eh. Pero well, ito naman sa ang senaryo. Ito naman ang yan nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang ito sa Pilipinas. Kasi ang pagtaas talaga ng presyo ng produktong petrolyo ay pangdaigdigan. Lalo na dito sa Southeast Asia. Oo, kasi yun po ang pinoproject ng Big Three. Halos matataas ang company. Ba't di mo tanungin ang Vietnam? Ngayon din, tanungin mo, ganyan ba ang presyo niya? Kamo Oh. Sino sagot mo? Tanong ka sa Australia. Ganyan ba ang presyo? Kamukha nito, lumundag ng 120 pesos. Yun nga. Tumaas From din sa kanila. 55, Pero hindi ganun grabe katulad doon sa atin. Tumaas, 10%, 15%, dahil nga umalog nga ng konti. Nagkaroon siguro, nagkaroon lang ng shock. Pero pinag-uusapan natin, from 55 to 126. Oo nga. Masyado mataas yung pag-akyat. Kasi sa kanila 20% lang ang pinakamataas dyan. Kaya pala ngayon ko nauunawaan kung bakit hindi nila inaalis ang balita, Strait of Hormuz. Kasi nga, nakabarandilya daw po lahat ngayon doon, yung mga tanker na hindi makadaan. Samantalang meron naman palang ibang pwedeng pagdaanan. Kasi yun din po ang stand ng mga petroleum company, di ba, Sen? Nung nag-present yung Shell, nag-present yung Petron at saka Chevron. Yun po lahat na sinasabi nila eh. Alam mo kung makakapagsalita lang yung Strait of Hormuz, Opo. kung makakapagmura lang yun, Ganun po ba? Baka nilamon ho ng buhay. bakit ako na lang ang palagi niyong pinagtutungkulan nitong problema ninyo? Aha. Ha? Hindi ba kayo na ang nagsabi na 20% lang ng supply ang dumadaan dito? Yes po. Bakit hindi niyo tanungin saan dumadaan yung 80%? Aha. O yung Suez Canal, sarado ba? Di ba tinanong ko yung isa? Opo, yung representante ng Shell. Are you saying, sabi ko, that the Suez Canal is closed also? No, sir. Yan pala eh. Bakit palagi kang straight ng straight? Ipakita mo nga sa akin yung lahat ng mga binili ninyo nang galing sa Strait of Hormuz, dyan dumaan. Pakita mo nga. Aha. Pakikita niya ba? Hindi po yan pakikita yun. Magkakabistuhan tayo. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Kung halimbawa naman, doon sa batas natin na 8479, di ba? Opo. 8479 yung batas eh. Ito yung deregulation ng ating downstream oil industry. The regulation law. Oho.
kung yung Section 14 na yon, na kung tawagin ay monitoring, kung halimbawa, yun naman ay empty lang na statement, Oho. yung parang pang-display lang, talagang ganun. Kaya lang, kung titingnan mo nga yung last paragraph na yung paragraph E na sinasabi niya, Opo. pag merong national emergency, meron kang gagawin eh. Isipin mo yan i-consider pang pwede mong i-take over temporarily yung operations ng public utility. Opo. Because it already affects public interest. Oho. Ibig sabihin, kahit nasa rehimen ng oil deregulation, hindi siya absolute eh. Kasi nga, ang pinaka-catchword doon, yung national emergency. National emergency. Oho. So, kung halimbawa, pag-usapan natin, meron tayong national emergency, ba't hindi mo gamitin ito? Oho. Doon mo lang naman gagamitin ito eh. Para saan? Ba't mo pa nilagay sa batas kung hindi mo rin pala gagamitin? Yun ang punto eh. Oho. Pero, well, natapos na po. Hanggang ngayon, Basen, wala pang nagka-follow up kung talagang totoo ba yung sinasabi ninyo. May nagsabi Oho. na kakausapin ka raw nila para itanong kung sinong kukontakin. Opo. Kasi sabi niyo, may supplier din kayong kausap na nandun. Alam naman nila kung kontakin, pero hindi. Pero yun ang ipinahayag nila. Kasi yung katabi ko, DOE eh. Opo, oho. O habang minsan nagkakausap din kami, sabi nung isa sa kanila, pagkatapos daw ng hearing Sen, ay kakausapin kanila para makuha nila yung Matanong, contact kung paano. pati detalye. Oo, sabi ko. Ba't kinakailangan pa di pa siya lumapit sa akin kahit naman Opo. At saka kilala niyo naman si Wimpy Puentevilla, di kung ba? kung talagang interesado sila, di bibigay ko yung contact. Kukontakin kaya. Nelson. Makakabili ba tayo doon, Sen? Kami na lang dyan ang Kami na pupunta. lang. Wala kang vessel eh. Ganun nga. Tapos wala pang insurance. Pupunta ka ron, naka-tricycle ka. Hindi, manghiram ako, dala kong container, Sen. Yung Isang container. Alam Isang mo, ang container. gagamitin nila doon, Panamax. Panamax. Oho. 100,000 metric tons Ganun kalaki. ang kargada noon. Ano po yun? Dadaong lang doon yung Panamax. Diba yun? Pero kasi hindi naman Diesel daw... to tank. Diesel to tank. Gaganon siya, oh. Opo. Tapos, Bagay, nangyayari ngayon. ay tinanong ko yung isa sa kanilang, resource persons. Sabi ko, sir, are you familiar with the diesel tank Oho. transaction? No, Your Honor, sabi niya. Okay. So, hindi pala niya alam. Ganon. Sa tawi-tawi lang po, sa karagatan ng tawi-tawi, matagal ng practice yun. Kasi baka naman ang alam nila. Oo. Hindi naman sila pumupunta doon sa tangkin eh. Nandito lang sila sa breakwater. Alam ba? Doon sila Nagpapalitan ng yun hose. tayong marami ngayon eh. Opo, marami. Halimbawa, eto, hindi ko mababanggit yung pangalan. Opo. Eto, nasa cellphone ko. Meron sila ngayon, as we speak, 60 million liters Ng diesel. diesel. 60 million is good for 2 days. Okay. Consumption. Consumption ng Pilipinas. O ng buong o isang Hindi, pang national, National. per month. Opo. So ito dalawang dalawang araw araw. lang ito. Oo, kasi 60 million lang eh. Oo. Ang consumption kasi natin, national, 996 million. Opo. Okay? Siguro mga about 25 million yun. O ito, 60 million lang ito, kaya about 2 days lang. Nakuha mo? Yes po. Ibebenta nila ng 70, papasok nila ng 70. So, hindi 126. Oo. Opo. It's 3 days away, sabi niya, from Philippines. So nandyan lang sa may, siguro sa gilid-gilid ng Sumatra siguro, o kaya dyan sa may Celebes Sea, o kanya. Yes po. Meron eh. May supply. May supply eh. Nandyan lang sila eh. Nako. Well, tama kayo dyan, Sen. Ano? Pero mukhang ayaw talagang kagatin ng Big Three yan, Sen. Hindi, babasahin ko. Baka sabihin na naman nila ito, mahirap na eh. Baka sabihin, katang isip lang po. No? Ito, babasahin ko sa inyo. So available yan. Tama-tama. May buyer kami ni Nelson eh. Matagal na po naghahanap ng langis yan. Magtatayo na ako eh.
Hindi, ito, may bayar ito. ako niya. Ano na, ang requirements lang niya 1 million liter per week lang. Kailangan lang yan. Oo. Nasaan na ba yun? Hindi ko lang kung Viber, kung sandali lang. 60 million Oo. to. Pwede na, ano? Oo nga. Ang requirements lang niya, kasi may-ari ng mga barko ito sen eh. Ang requirements lang niya 1 million eh. For every week. Eh kung tumubo ako 5 centimos yan, di malaki-laki na ito. Nelson. Diesel yan, diesel. Diesel. Naku, Pang barko eh. Oo. Oh, today, 9:22 a.m. Oh, kanina umaga. Okay, ng umaga po. Diesel info. 60 million liters of diesel available, 75 pala, hindi 70. Aha. Available at 75 pesos per liter. We can negotiate for more or on a sustained supply. Oh. Ba, so tuloy-tuloy pa pala. Oh. We are 3 days away from the Philippines. Delivery is upon payment. Ba? Hindi kaya sa Temu mo ka... Hindi, kasi may dala-dala ka ng pera sigurado. Kasi andun lang sila eh. Oo nga, dyan na. Nag-aabang lang ng bibili. Oh. Tingnan mo sa sa avatar mo kung halimbawa 3 days away, Sige. para alam mo kung nasaan siya. Well, bandang ano Tingnan yan, kung natin, hindi, bandang Malaysia. Baka nandiyan lang Kasi sa may naka-tanker lang yan eh. Hindi, baka nasa Calayan Island Group ito. Ayun, pwede. Nakadock doon, di ba? Oho. Eh, binabantay ng Coast Guard siguro yan. Pagpasok sa Pilipinas, baka akala There are people who are willing to provide proof that the gasoline and diesel we're buying right now are old stocks, and that should not be affected by the second blow of price hike crisis of 120 to 144 pesos per liter. So, hindi pa pala daw. Old stocks pa pala yan. Old stock ito, kaya they're willing to sell at 75. So Kita para pa rin may, sila dyan, may price na rin sila siguro. Tama po. Baka nakuha na lang din ng 25 pesos eh. Eh, Oo nga, di times 200% na nila So may 50 pesos na siyang ano rito. Oho. Kung 75 pesos niya ang ano. No, kaya may 50 pesos na siya, okay na sa kanya. Kaya nga. 60 million liters Oh. times 5 pesos. Nako. Ang laki nun. Eh kasi kung... Kasi ano lang niya yun eh. Kasi sa 50, gross nila yun eh. Opo. O siya, broker siya. Halimbawa, may piso ka kamo. Oho. 60 million pa rin po yun kung sa piso per liter. Yun ang nga sinasabi ko. Baka naman kasi Sen, baka maraming nag-i-scam ngayon. Baka naman scam yun, baka sabihin ng ano. Hindi ko naman siya papatin kung hindi ko siya kilala ko eh. kilala niyo. Yung pala. Kasi yung tatay niya kaklase ko sa law school. Ayun. Paano nyo na po ako? Order nyo po ako 1 million muna sa akin, Sen. Paano na ako? Letter of credit na ako, LC na ako dyan. Nasa ikaw, magkano ka? Ilang order mo? Hingi na lang ako sa iyo. Balato ka na lang. Ay, nako. So, yun ho pala ang sitwasyon. Ano, ha? Ngayon ho ay... Hindi, ang dami nating dapat pang ayusin sa Opo. pag-uusap dahil sa, di ba, dahil nga sa national emergency, napilitan ang legislature, lower and upper house, na madaliin yung pagsasabatas ng pagbibigay ng emergency sa Pangulo, di ba? Oho. At yung excise tax nga ay isususpindi muna, di ba? Opo, pinag-uusapan kasi pang balita po, Sen, ay April 12 or 13. Kasi kailangan may publication pa yan, Opo, di ba? mag-decide na po kung babawasan o totally ay aalisin ang excise tax. Kaya nga, so itanong natin ngayon, magkano ba yung kinukolekta nating excise tax sa bawat taon? Aha. Anong average na collection natin Yearly, sa excise tax? annual collection, ano? Estimate yan, siguro about 150 to 160 billion pesos Ako, napakalaki pala. per year. Okay. Opo. E di sususpend mo yan. Opo, Paano yung pinaggagamitan nito na alam ko naman ay mga priority projects ng government kung hindi man siguro kasangkot din dito yung mga public services. Aha. So kung wala na yung tax na yan, anong gagastahin para doon sa mga sektor na dito pala pinaggagamitan? Ito pala ang ginagamit. Aha. Palagay mo, apektado yung mga tindera dyan. May apektadong mga tsuper, halimbawa. May apektadong mga basurero. Hindi ko alam kung alin lahat ang pwedeng maapektuhan kapag yung excise tax na wala.
Opo, sinuspend. Oh. Ibig sabihin, kaya natin ginawa yon para makatipid tayo sa panggatong. Yes po. Kaya lang, may kakambal naman na problemang idudulot. Nakuha mo? Yes po. Sa makatwid, gusto mong maging maligaya ang isang sektor sapagkat nagawa mong ibaba Ang presyo ng langis, ang presyo ng langis. Ngunit, may yung magsasakripiso. yung pinagagastahan ng excise tax, hindi mo na siya mapapasaya ngayon dahil wala na siya. Oho. Mapuputol na eh. So, ito sa mga doktrina ng public administration. Oho. Paano mo ito Ito ngayon yung babalansin? tinatawag No? nating Pareto Principle. Oho. Gusto mong maging maligaya si Nelson, dinigyan mo siya ng ganito, nawalan si Jen Subarjaga, May pinuk. yun ang balancing. Oho. Nako. At teka lang sir, bigla ko pinaalala, may binabanggit kayo doon sa coal power plant, na yung part ng Semirara, ano yung rekomendasyon doon? Kasi mahalaga Hindi. nito na dapat malaman Kasi ng nga, ating kababayan. pinag-uusapan namin kasi yung pati sa kuryente na pag-usapan. Yes kasi po, yes po. Oo. alam mo naman, isa sa panggatong natin sa kuryente, mga gumagawa ng kuryente, diesel. Yes po. So, para mo nang nakita, lalong-lalo na yung tinatawag na SPAG areas. Oho. Yung SPAG areas, ito yung Small Power Utility Group. Okay. Na ang nagsusupply dyan yung Napocor dahil walang transmission line. Mga isla to eh. Opo, oho. Katulad ng Masbate, katulad ng Mga off-grid kung tawagin, ano? off-grid, katulad ng Mindoro. Yes po. Ang karaniwang nagsusupply ng kuryente dyan, diesel-fired generation plants. Opo. Oh, 120% ang increase. Tataas. Oo. Hindi nga, dito pa lang sa kuryente, sa ano natin sa diesel. Diesel pa lang, oh. O sa diesel. 100% kaya mo na lang. Ito yung ginagamit na panggatong dun eh. O magkano niyang ipapasa yung kuryenteng kanyang ginagawa? Mas higit pa yan. Oo. Lalo kung barge yan. O yun ang sinasabi ko ngayon. Ngayon, sabi ko dun sa ERC, o kaya sa DOE, sabi ko, wag nyo na kasing ibenta yung coal na napoproduce natin sa Semirara. Para sa ganun, oh. para sa ganun, tayo na lang ang gumamit. Bakit kasi Na panggatong. ine-export nyo sa panahon na tayo ay namimilipit sa krisis na kanilang sinasabi nga at pinag-uusapan natin ngayon, binebenta pa natin sa ibang bansa. Kasi meron na naman silang argumento dyan. Sir, kasi po kaya natin binebenta. Sa ibang bansa, yung po kasing napoproduce nating coal dito sa Semirara, Opo. low calorific value. May low calorific value na ano. May calorie pa yan calorific. Calorific Mas value. maganda. Diet tayo. kumbaga Low calorie pala tayo. Kumbaga sa pagkain, mas maganda, di ba? Opo. Mababa ang calorie, di ba? Diyan ka sumigil. Yes po, oo. Pero sabi ko, hindi po totoo yun kasi merong kumpanya na bibili niya lahat ang mapoproduce locally sa Semirara. Aha. Tapos Okay. ipaprocess niya. Yan na lang gamit para yung itigilan natin yung oil, itong gamitin natin coal kasi atin to siyempre mas mura. Opo. Kung talaga gusto niyo makatipid. So sabi, we will look into this. Palagi na lang silang ganun eh. Isip-isipin mo, Kasi medyo sarili nating coal, ibebenta mo sa ibang bansa, pwede naman natin gamitin baka sakaling makatipid tayo. Naharap na nga tayo sa napakalaking problema eh. Kasi kung mawawala po yung kanilang sino nga? supplier, mawawala yung kita nila sen eh. Ha? Pag nag-iba ho yung supplier eh. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Hindi mo malaman, may sinasabi ka na ganitong gawin natin, ganitong gawin. Hindi ko naman alam kung i-consider nila. Kasi ganyan na yung ginawa sa ibang bansa dyan, di ba? Kahapon, inisa-isa natin yung mga measures na ginagawa ng ibang mga bansa, lalo na dito sa Southeast Asia. Oo. Isa yun sa kanilang measure na pag meron kang pinoproduce na para sa energy, ano man yan, dito muna. Yes. Oo, di ba? Nililimitahan nila yung pag-export. Yun ang mga hakbang ng iba't ibang bansa na katabi natin. Yes, ano? oo. Kasi kumbaga, bili mo locally, produce na lang muna. Meron ka na eh. Oo.
Pero sa bandang huli, Sen, meron na lamang tayo 15 minutes. Saan patungo? Ano, gusto natin malaman ngayon, May patutunguhan may ba? patutunguhan ba itong Protect Committee na ito sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian? Ako gusto kong isipin na dapat merong patunguhan. Okay. Oho. Kaya yung huling pagdinig, ewan ko kung huling pagdinig, ang ibig sabihin yung pangalawang pagdinig, napilitan na akong magbigay ng opening statement. Opo. Kasi nung una sabi niya wala na Nung kayo. una, Oho. itong mga kasama ko kasi nagsibigay ng mga opening statement pagkahaba-haba. Pero parang political speech for 2028. Malapit na election. Opo. parang nakaharap sila Oho. sa gymnasium na napakaraming tao. Nako. Ang year ay 2028 na. Oho. Kaya nung ako nasabi ko, hindi na nga ako at makasave tayo ng time. Pero yung pangalawa, nagbasa na ako ng sarili kong opening statement. Maiksi lang naman. Opo. Oho. Siguro, wala pang 5 minutes yun eh. Opo. Nilagay ko na yung context, no? Gamitin natin yung emergency mechanism na sinasabi ng batas. Oo. Opo. Kasi hindi masyadong nabigyan ng panahon yun eh. Republic Act 8479 at saka yung kakambal niyang executive order na ginamit panahon ni GMA at ito nga ay dahil lamang sa mga kalamidad na sunod-sunod na nagpasakit sa bansa natin. Opo. Kung yun sabi ko nga targeted lang, hindi naman kabuuan ng Pilipinas tinamaan. Pero ginamit natin Opo. yung executive order at in-apply pati sa oil companies. Finris ang presyo. Yes po. Mula nung 5 days, pagkatapos na mag-landfall, pinris. Ito, sa tingin ko, mas applicable dito dahil sa mas malawak ito. Kung totoong wala silang magagawa ng paraan, at kung talagang ma-validate nila, yung data ko mali. Yun po. Oo. Paano kung yung data ko tama? Di ibig sabihin, artificial ito? Di ba? Ngayon, kaya nga ang premise ko, gamitin natin yung sinasabi ng batas na mekanismo para sa ganon ay ma-address natin. Ano po yun? Yung government takeover? Yun po yun? Hindi naman takeover. Hindi naman necessarily ganon. Pero okay. kamukha ng sinasabi, merong monitoring dito. Oho. Di gawin mo yung magagawa mo under monitoring kasi under Section 14, Paragraph E, sinasabi ko, pwede niyang i-operate. Opo. Ngayon, kung ayaw mo yung ganon, I-monitor mo lang. mag-monitor ka, akin na nga kung magkano mo binili. Yung mga ganon ba? At pagkatapos, tingnan natin, ano ba yung eksaktong point, itong reciprocal nga ito, reciprocal, halimbawa, relation between the old price and the replacement cost. Hindi naman po pwede na napalitan mo lang, bombahan na, tinira mo kagad 110 pesos. Yun na nga po. Hindi mo nagagamit ito. Hindi mo nagagamit yung executive order ni President Arroyo. Kasi po, Sen, ayaw nila ng takeover. Ayaw din po nang magpa-monitor Ayaw ng mga petroleum company. Ito nga ngayon yung challenge sa committee, Protect. Kasi nakalagay, ang pangalan Protect Committee. Protect. Opo. So the committee intends to protect Opo. our people. So yun ang mission. Maprotektahan ang sambayan ng Pilipino. Oo, kaya Tinapatan na ng gobyerno niya, Sen. Uplift naman. Di ba? Uplift naman sila. Oh. Baka magpanagpupo at Di ba? dapat kasi ito protect. Oho. Gawin niya yung mandate. Oho. Yung uplift, tingnan natin kung paano i-uplift. Paano i-uplift? Yun ang problema natin pala ngayon. Makapaninindigan kaya si Senador Sherwin Gatchalian na talagang hikayatin po, executive department? Kami naman, ang legislature recommendatory lang kami. Kaya nga po. Oho. Ang magagawa namin, magagawa kami ng batas halimbawa. Kaya lang, alam mo naman ang process ng batas, medyo may Tagal-tagal katagalan. po yan, oho. So, kinakailangan, yung aming oversight function, pwede naming ipilit. Meron ng batas nakalagay dito Di ba sinasabi nga natin, Republic Act 8479. Ba't pa kami gagawa ng batas? Meron nakalagay na emergency mechanism dito.
Implement na lang. Depende na lang kung paano ang gagawin ng committee. At pag-uusapan siguro namin, kahit na meron akong pupuntahan, pwede ko naman siyang i-text. Tama po. Yan ang ating dapat asahan dyan. Ako naniniwala naman ako sa chairman na interesado naman siya na yung objectives natin, kaya natin ginawa yung protect, ma-address natin ng mabilisan yung problema. Pero sana kami bilang taong bayan ay umaasa. Bagamat ang unang impresyon natin, Nelson, parang ayaw pansinin ng DOE at saka nung players yung binanggit po ninyo. Palagay ko na ano lang sila. Nabigla? Nasyak lang sila. Nasyak lang silang ganon. Hindi sila, baka sa susunod na hearing, may preparasyon na sila. So may next hearing pa po ba? Ay, yun. Kung papatawag pa? Chairman. Oo. Kasi walang nung hanggang... Kasi baka mamaya nagsimula na silang mag-validate. Mukhang tama naman yun Ayun nga. Oo. Nahihiya kami kay Senator na binalidate pero totoo pala kaya bibili na kami. Halimbawa, ganun na nangyari. Pwede tapos. Oo nga. Magsakripisyo muna sila, siguro, Sen. Siguro mga isang, bayan mo, sira muna tayo negosyo ngayon, magpalugi muna tayo. 1 month. 1 month lang naman, mayroong gulo eh. Paano malulugi? Meron pa rin naman. Tinaas mo na nga eh. Sabi ko nga 3 billion per day na nga yung kinita eh. Ano pa lugi ron? Hindi nga, medyo yung kikitain nila, medyo kasi Bawas-bawasan. Hindi nga natin. kukuha nga sila doon sa ano eh. Kung kukuha nga sila sa Singapore, 55 pa rin eh. Meron pa rin kita. May kita pa rin. May kita pa nga eh. Break down muna tayo. Hindi na Pera 3 tayo billion. kumita. Hindi na 3 billion per day. Saglit lamang ho, magbabalik pa ang saganang mamamayan. Ayun, happy watching muna sa mga taga... nandyan na po sa Dorm 6. Nanonood ngayon sa pangunguna po ng ka Norbert Del Rosario. Ayan. Ka Norbert, magandang hapon po sa inyo at maya pagat panapon po. Ayan. Pakibati daw po ang mga taga riyan sa Mountain Province, kung hindi ako nagkakamali, ang ka Eric Perez, sa pangunguna po ng ka Ricky de Omania, maging ang aking may bahay na si Glenda na lagi po nakasubaybay sa saganang mamamayan, ang kay Eric Perez at ang kanya may bahay po ang ati Glenda. Pakibati na rin po ng advance happy birthday sa akin pong nanay, Evelyn, na nasa Mapalad, Bulacan. Regards po kay Senador Marcoleta at kay Kuya Nelson mula po sa ka Eric Perez. Ayan. Ang Kuya Richel naman ay binabati po. Kuya Richel, kamusta na po kayo? Binabati po naman ang mga taga riyan sa lokal ng Tagadao. Ayan, Tagadao. Bislig ata ito kung nagkakamali, ano? Ayan. Basta mga Tagadao, magandang hapon po sa inyo. Nason, baka may pahabol ka pa dyan. Meron pa tayong 5 minutes. Teka, hanapin natin. Nawala eh. Ha? Eto, binabati rin po natin pahabol ang Kabangon, Galido at Sumabat family from Binyan City, Laguna. Ayan. Ay, Kalinga pala. Kalinga pala itong ang ka Eric Perez at ang ka Ricky de Omania. Nabanggit ko rin na Mountain Province. Kalinga po pala. Pasensya na po, Kuya Eric. Ka Eric Perez. Ayan. Si Engineer Bernadette Ora naman, sabi po ni Ka Badet ay, Jen, kamusta po sa inyo at kay Senador Marcoleta? Nakatutok po kami dito sa District Engineering Office ng Quezon First, ang Kabadet Ora. Ayan. Si Greco Belhica, birthday niya rin, Jen. Kilala mo siya? Oo. Happy birthday, Greco. Private citizen na ngayon si Sir Greco, no? Pero aktibo. Aktibo pa rin. Aktibo. Aktibo. Nelson, okay na tayo? Ayos na. Baka meron pa tayong 2 minutes eh. Sayang naman ang oras. Biyernes naman ngayon, eh, ha? Basta ako sinasabi ko sa inyo, pasayahin nyo ang ating mga taga-subaybay. Ayan. Apo. Ito, Sen, tamang-tama. Masaya daw po ang mga taga-Macau ngayon. Sapagkat ang mga taga-Macau ay nakatutok po sa palatuntunan natin sa pangunguna po ng Kuya Louie Quintana at ang kanyang may bahay, ang Kasani. Ayan. Kuya Louie at ang Ate Sani. Meron daw silang pamamahayag pala dyan po sa Macau, April 5, alas 5 ng hapon. Diyan kaya sa Macau, merong Macau Pansiteria?
Meron pong pasit Macau. Meron sila dyan. Tsaka lutong Macau, Sen. Ayoko ng lutong Macau. Ayaw nyo mo ba? Kasi pagka lutong Macau, paldong-paldo sila. Ganun po ba? Tiba-tiba. Pero naghihirap ang ating mga mamamayan. Ayoko ng ganun. Ayoko ng ganun. Aha. Ba? Si Lady Jen Capiñanes, ba bihira ito manood, ano? Oh, ano sabi? Oh, yung aking anak na magna cum laude nanonood ngayon. Ay, sinama. Sabi niya, pakibati din ako. Yun. Oh, Lady Jen, ang pinakamagandang anak ni Yan ang Jen hindi- Subarjaga. Yan ang pala isipan ko hanggang ngayon kung paano ka nagkaanak na magna cum laude. Pero mangyayari yun eh. Opo, Kaya lang, wala kang kinalaman doon. Nagmana yung sa asawa mo. Kasi kinulang daw po ng kaalaman yung tatay, kaya doon sa anak napunta lahat, Sen. ano? Yun, pwede. Sabi nila pagka slightly used eh. Oh, hindi gaano gamit ang utak ng tatay, kaya yung kaalaman Kaya napunta sa bago-bago. anak. Yan. Sige. Sen, masayang hapon po. Salamat na marami sa inyo. Sana po napasaya namin kayong lahat. At lalong-lalo kaming sasaya kung napakasarap po ng hapunan nyo ngayong gabi. Ayan. Ang Kaabed Dula. Kaabed, kamusta po kayo? Diyan sa Angeles, Pampanga. Ano ha? At binabati din po ang ka Dennis Soliman. Ayan. Oh. Ka Dennis, kamusta po kayo? Sana ay nakalabas na rin ng ospital ang Ka Dennis. Ano ha? Sa mga tagarian po sa Angeles. Maya pagat panapon po at magpagaling po kayo ha. Happy viewing din po sa lahat ng mga tagarian sa lokal ng Karratha City, District of Western Australia. Happy 7th anniversary po sa inyong lahat. Ayan. Oh, nasan? Paano mo tayo? Sabi naman ni Kuya Richel, nasa Bislig po kami. Ayan, Bislig City, Surigao del Sur. Surigao Ayan, del Sur. Surigao. Oho. Sige po, sa isang araw ay papasal kami dyan, Kuya Richel. Ano ha? O paano? Ito na po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At on Friday nga po ngayon, abade, happy weekend! And see you on Monday! Bye!